Tayo ngayon ay patuloy natatanggap ng mga salita na sa umagang ito inilalaan ng ating Diyos upang hindi lamang ating marinig, kundi patuloy na magbigay sa atin ng paalala at kasiglahan sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Itong mga nakarang araw o mga linggo na ang nakakalipas at maging ang kasalukuyan, patuloy nating naririnig yung terminology na new normal. Sabihin nga po natin lahat, new normal. Alam niyo po, ito'y pagbabago ito sa mga ating dati na mga kinagawian. Kung pagsano ito na yung bagong buhay na kung saan ay ating kakaharapin. Katunayan nga po, bilang paghahanda ang ating gobyerno sa pamamagitan ng National Economic Development Authority in coordination with Interagency Task Force on COVID-19, ay merong inisyal na ginagawa ng pagdadraft na kung ano ba yung talagang tinatawag na new normal. Initially, ito alam naman natin na merong pagbabago na. May iba na yung ating sistema ng pamumuhay bunga nga ng panibagong norm na ating papasukin. Mula sa national government, patungo sa local government units hanggang sa pinakamababang antas nito, mga private entities, mga individuals, mga government agencies, mga branches of government, lahat ito walang maiiwan doon sa tinatawag na pagharap doon sa tinatawag na new normal. At para nga po ito ay ma-implement o makaharap natin ng merong kahandaan, ang gobyerno ay kinakailangan magpasa ng mga batas, mga bagong batas, mga ordinansa na kung saan may kinalaman sa pamamahala sa gobyerno, sa mga pagsasagawa ng ating pagdinegosyo, maging sa edukasyon, sa relihiyon, lahat ng aspeto ng ating buhay ay magkakaroon ng tinatawag na mga pagbabago. At lahat ng pagbabagong yan ay hindi lamang makapagbabago ng sistema, kundi ito'y makapagbabago ng ating pamumuhay. It will directly affect our usual way of living, yung mga kinagawian natin. It is a change of lifestyle. Pagbabago ng ating gawi ng pamumuhay. Kung ano yung meron tayo, magkakaroon niya ng tinatawag na pagbabago. Bunga ng tinatawag na new normal na yan. At siyempre, dahil nga doon sa papasok na pagbabago na yan, hindi lahat ay magiging handa at hindi lahat ay magiging masaya. Dahil nga po, pag pinag-usapan yung pagbabago, hindi naman po yan madali. Yan po ay mahirap. Bagaman lahat o maraming tao ang naririnig natin na gusto ng pagbabago, pero pag tinignan natin yung individual na buhay natin ay talagang ayaw natin na magbago. Siyempre, sa ayaw natin sa gusto, hindi tayo makakatakas dyan. We cannot escape it. This new norm is inevitable. Parating siya, hindi natin siya may iwasan, at dahil nga hindi natin siya may iwasan, kinakailangan maging handa tayo. Maging handa tayo sa lahat ng bagay, lalo tigit siyempre sa spiritual. Ito naman ay tinalana ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat kay Timoteo. Sa 2 Timothy 3:1-5. Bunga ng new normal na yan, hindi yan magiging mahirap. Katunayan yan, tinatanaw natin ang new normal na yan, hindi yan paganda. Kapag ang pinagbasihan natin ay yung parating sangayon sa sinabi at sinasabi sa Biblia, sabi nga ni Apostol Pablo, magiging mahirap at mapanganib para sa atin ang mga panahong darating. Yung new normal na yan, yan yung parating na panahon sa atin. At ang sabi rito, kung iaangkla natin sa sinasabi ng salita ng Diyos, yan ay magiging panahon na kung saan ay mapanganib. Yan yung darating. Kaya bilang paghahanda, meron tayo na dapat na baguhin sa ating sarili upang tayo ay maka-adapt dun sa new normal na kung saan ay paparating sa atin. Siyempre, bagaman marami, tayo pinakailangan ihanda, pero ang isa sa pinakamahalaga na sa umagang ito ay ating paglalaanan ng pag-aaral ay yung paghahanda tungkol sa ating way of thinking. Sabi nga, mahirap natanggapin ang pagbabago sa ating buhay, lalo tigit yung pagbabago ng ating isipan. Mahirap yan, hindi yan ganun kadali. Katunayan nga po, bahagi ng ating pagkatawag ay yung tayo magkaroon ng tinatawag na bagong pag-iisip. Pero hanggang sa ngayon, marami pa rin sa atin na hindi pa rin nababago yung pamamaraan ng pag-iisip.
Di ba? Pero sabi, kung kinakailangan ay bago, dapat bago rin yung daratnan. Sabi nga, bagong alak, bagong sisidlan. Patunayan nga ng tayo, kung matatandaan ninyo mga kapatid, sangayon sa sinabi rin ni Apostol Pablo, nang tayo ay nakipagkaisa kay Kristo sa ating Diyos, it is expected of us to have a changed life. Inaasahan na sa atin na nang tanggapin natin at nakipagkaisa tayo kay Kristo, ang kasunod dapat na inaasahan sa atin ay nabago yung ating buhay. Sabi rito, 2 Corinthians 5:17, sabi ni Paul, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Sabi rito, wala na yung dating pagkatao. Di ba? At kapag ang pinag-usapan ay pagkatao, hindi lamang ito yung itsura, kundi malaking bahagi ng ating pagkatao ay yung ating pag-iisip. Di ba? Yung ating pag-iisip. Kaya yung ating pagbabago ay nagsisimula dun sa ating pag-iisip. Kasi bakit? Ang ating pag-iisip ang siyang nagdidikta ng kung ano ang ating mga bagong sasabihin at kung ano yung mga bago na ating gagawin na naaayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? Kaya sabi nga sa Roma 12:2, mag-iba kayo at magbago ng isip. Di ba? Ano ang dahilan? Ba't sinabi sa taga-Roma na tayo magbago at mag-iba ng isip? Ang purpose nun, upang mabatid ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Kaya makikita nyo, sa pagharap sa tinatawag na new normal, we need to have new perspective, new thinking. Hindi po pwedeng paharap tayo sa new normal, yung isip pa rin natin dati, may iwan tayo, may hirap tayong humarap. Sabi rito, sa new normal, yung new normal na yan actually ay idea mula sa Diyos. Pag pinagbasihan natin yung mga salita ng Diyos, nang tayo ay tumanggap kay Kristo, mula doon sa dati nating kinagawi ang buhay, magkakaroon na tayo ng new normal nating buhay. Di ba? Kaya sabi sa Apostol Pablo pa rin sa 2 Corinto 4:16, kaya nga hindi kami nanghihimagon. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. Ang sabi rito, renewed day by day. Ang sabi rito ni Apostol Pablo, yung new normal sa kanyang buhay ay araw-araw na dumarating sa kanya, nababago, at para sa kanya, bilang isang lingkod ng Diyos, yun dapat ay normal na nangyayari sa kanya. Sa umagang to, dapat nating maunawa dito sa ating mga babasahin at mga binasa ng talata, ng Diyos ay dinadala tayo doon sa tinatawag na araw-araw na magkaroon tayo ng panibagong pananaw sa ating buhay na nakaangkla doon sa kanyang kalooban, hindi doon sa ating kagustuhan. Nakaka-adapt tayo. Itong mga nakarang araw o mga linggo, buwan na actually, marami tayong narinig ng mga mensahe sa iba't ibang means of communication, sa radyo, sa TV, sa internet, maging sa ganitong pamamaraan. Marami na tayong narinig ng mga mensahe at miski noon pa, mga mensahe patungkol sa mga problema na sa buhay, sa mga trials, sa mga crisis, sa mga panganib na kung saan ay kinakailangan nating maharap ng may kahandaan. Ang sabi nga, dito ko sinabi kanina ni Apostol Pablo kay Timoteo, parating pa ang panahong mapanganib. Kung iniisip natin na yung panahon nga ito ay naging mapanganib dahil ito sa banta ng tinatawag na virus, mas higit pa dyan yung binabanggit o sinasabi ng Biblia pag inisa-isa natin, yung dahilan kung bakit mas mapanganib pa yung mga panahong darating. Kaya yung tinatawag nating new normal, kaakibat niyan, sang-ayon sa Biblia, yung tinatawag na pagiging mapanganib. May COVID man o wala, darating ang new normal na merong taglay na mapanganib. Sang-ayon sa sinabi ng Apostol Pablo, parating yung panahong mapanganib. Alam niyo, sabi nga, marami ang mga gaganap sa tinatawag na new normal. Maraming mababago sa ating buhay. But sa oras na ito, ang focus natin ay yung kung paano natin haharapin yung sinabi ng Apostol Pablo na sa pagdating ng bagong panahon na yan, paano tayo magiging handa na harapin yung tinatawag na mapanganib na panahon yan. Gaya ni Apostol Pablo, kaya niya nasasabi ito, siya man hinaharap sa panganib. Kung alam natin ang kasaysayan ni Apostol Pablo,
Siya man. Kaya niya ito nababanggit kasi yung kanyang buhay ay napangaharap to sa tinatawag na buhay na mapanganib. Maaaring sa oras na to tayo nakakaranas ng kapighatian sa ating buhay. Lahat tayo nakakaranas. Pero kung ano yung ating kaisipan, kung ano yung ating pananaw dyan sa problemang yan, doon tayo nagkakaiba-iba. Diba? Maaaring pare-parehas ang problema natin na kinakahirap. Maaaring pare-parehas ang pag-uusig natin hinaharap. Pero maaaring iba-iba ang naging epekto sa atin dahil doon sa iba-iba ang ating kaisipan kung paano ito hinarap. Sa umagang to, napakahalaga na bahagi ng ating tinatawag na pagharap, yung pagkakaroon ng new perspective. Siyempre, hindi sa pasama. Kung ngayon ay tama na ang ating kaisipan, dapat mas patama pa. Diba? Dapat tayo ay maging optimistic, hindi tayo pessimistic. Diba? Kung tayo ay optimistic na ngayon, dapat mas paganda pa yung ating kaisipan. Diba? At kung tayo naman ngayon ay may kaisipang pang pessimistic o pagiging negative, dapat tumungo na tayo sa tinatawag na kaisipang optimistic. Para yung new normal, yung mapanganib na panahon, ay makaharap natin ng may pagtatagumpay kung paanong si Pablo'y napagtagumpayan niya yung panahong mapanganib sa kanyang buhay kasi meron siyang magandang perspektibo o pananaw sa kanyang buhay. Tatlong bagay po kung bakit natin maharap, kung bakit tayo magkakaroon ng tinatawag na positibo o new perspective sa pagharap niya sa mga panganib na panahon na yan. Una, nasang-ayon pa rin kay Apostol Pablo, yung mga afflictions na yan, yung panahong mapanganib na yan, sang-ayon kay Apostol Pablo, yan na may magaan lang. Diba? Doon pa lamang sa kaisipan na kapag narinig natin yung sinasabi sa Biblia na parating yung panahong mapanganib, ano ang naging kaisipan ng marami? Takot, pangamba, diba? Yung iba. Pero yung iba, hindi, panatag lang, patuloy na tumatatag sa pananampalataya, magkaiba ang kaisipan. Ang kaisipan ni Apostol Pablo, optimistic. Ang sabi niya, because they are light. Patuloy siya na magkakaroon ng magandang pananaw sa anuman yung afflictions na darating kasi para sa kanya magaan lang yun. Magaan lang. Diba? Sabi sa ikalawang Korinto 4:16-17, babasahin ko ng tuloy. Therefore we don't lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Verse 17. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Sa Tagalog sabi, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming spirito araw-araw. Ito ang sabi, ito yung facts. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon, kita nyo, sabi niya, for our light and momentarily troubles. Totoo, may afflictions, mabigat nga yung pinagdaanan niya eh. Pero sabi niya, magaan yun. Magaan lang yun. At kapag ang pinag-usapan ay yung afflictions na sinasabi ng Apostol Pablo, o yung kapighatian, yung sakit na dinaras niya, hindi ito sakit lamang ng ulo. Yung bang bilang Kristiyano, tayo maraming nararamdaman, masakit ang bewang, tayo nirarayuma, tayo ay sumasakit lagi ang ulo. Hindi yung karaniwang sakit na yun. Ang binabanggit ni Apostol Pablo, ang binabanggit niya yung mga afflictions, yung mga pag-usig na naranasan niya bunga ng kanyang pagsunod sa Diyos. Di ba? Di ba okay lamang tayo makaranas ng pagdurusa o yung pag-usig dahil tayo sumusunod sa Diyos, di ba? Amin po ba? Kaysa dun sa tayo nakaranas ng kapighatian sa buhay, bunga ng ating pagsuway sa Diyos. Di ba? Bunga ng ating pagsuway. Katunayan, yung mga naranasang sakit ni Apostol Pablo, hindi naman bunga ng virus eh. Nasa nagkasakit noon, bunga ng virus. Hindi yun. At katunayan, yung new normal na kanyang buhay na kung saan ay puro kapighatian yung kanyang dinanas, yun ay bunga ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Ang sabi nga rito sa ikalawang Korinto 11:23-27, yung suma ng mga naging karanasan ni Apostol Pablo, na hindi may kukumpara sa ating karanasan ngayon. Sabi rito, si Apostol Pablo, kung dati siya, nung hindi pa niya na tinatanggap si Kristo, siya yung nang-uusig at siya yung nagpapabilanggo ng mga Kristiyano,
after na tinanggap niya si Kristo, yung new normal na sa buhay niya, siya na ngayon ang inuusin. Siya na ngayon ang hinahagupit. Siya na ngayon ang ibinibilanggo. Sabi niya, siya nabingit ng maraming beses, madalas, sa kamatayan. Maraming beses na siya pinagbabato. Yung kanyang barko na sinasakyan ay nawasak, palutang-lutang siya sa dagat. Di ba? Nalagay siya sa iba't ibang panganib, sa tubig man o sa lupa. Nakaranas siya ng sobrang hirap at pagod. Malimit siyang napupuyat. Nakaranas siya ng matinding gutom at uhaw. At kung dumadating yung ginaw, wala man lamang siyang may balabal. Di ba? Napakabigat yung kanyang mga pinagdaanan. Yung mga afflictions, bunga ng kanyang pagsunod sa Diyos. Pero ang sabi niya, they are light. Magaan lang yun. Kaya para sa kanya, kahit siya'y nakaranas ng ganung kabigatan sa kanyang buhay, yung bagong kaisipan, yung new perspective, yung positive perspective sa kanyang kaisipan, patuloy na naging matatag. Hindi ito naapektuhan. At yung new normal na yun sa buhay ni Pablo, yung mga pangyayari niyon, nangyari yun nang siya'y nagpasya na sumunod sa ating Diyos. Ano man ang cost ng kanyang pagsunod. Ano ba yung ating pagkaunawa patungkol sa afflictions o yung kapighatian na ito'y bahagi ng new normal na darating sa ating buhay sa ayon kay Apostol Pablo sa kanyang sinabi kay Timoteo? Ano yung pagkaunawa natin? Na sang-ayon kay Pablo, lahat yun, napagtagumpayan niya para sa kanya, magaan yun. Ngayon, doon sa mga naranasan ni Apostol Pablo, ano ang naging pananaw natin? Actually, doon sa mga naranasan na yun ng Apostol Pablo, baka ilan lang doon ang naranasan natin eh. Diba? Hindi natin lahat nararanasan yun. Maaaring isa lamang doon, naranasan natin. Pero ano naging pananaw natin nang maranasan natin yun? Naging positive ba yung ating kaisipan? Patuloy ba tayo na naging matatag sa pananampalataya? Yan ay si Pablo pa lang, di ba? Nung sinabi ni Pablo na tularan niyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ito naman yung patungkol sa kay ginawa ni Kristo. Kung kay Pablo lamang ikukumpara yung ating kaisipan, di ba? Higit sa kaisipan ng ating Panginoong Sus sa April 12, 2 hanggang 4, yung sa kalabang bahagi ng 2. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan at pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Sa verse 3, isip-isipin ninyo kung gaano ang tinis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakipaglaban ninyo sa kasalanan. Kita nyo? Diba? Sabi rito, hindi pa humahantong na tayo ay nasugatan. Physically, yung dumanak ng dugo sa atin. Bagaman may mga sa ibang lugar ay meron na. Pero sa ating kalalagayan, hindi pa. Diba? Kaya parang nakakahiya na yung ating kaisipan ay hindi maitulad doon sa kaisipan nila Apostol Pablo na kung saan dumating man yung mga afflictions na yan, mga pag-uusig na yan, mga panahong mapanganib na yan, patuloy na ang pananaw ay magiging positibo. Kung nararanasan natin na tayo sa bunga ng mga pag-usig, kapigatian ay nanghihina, kung tayo nakakaranas na naglulupaypay at para bagang tayo ay nawawala na ng pag-asa, tingnan natin, kaya nga pinag-aaralan natin ngayon yung buhay ng Apostol Pablo, lalo tigit siyempre yung buhay ng ating Diyos. Di ba? Yung hinarap ni Apostol Pablo at maging yung hinarap ng ating Diyos hanggang sa kamatayan. It's all about perspective. Di ba? Tungkol lang niya sa pananaw, katunayan nga sa ating kapanahonan at miskin ng mga panahon nagdaan, marami ang pumasok sa paglilingkod sa Diyos dahil doon sa ang kaisipan ay hindi naging kapareho ng kaisipan ng Apostol Pablo at ng ating Panginoong susili na nawala sa paglilingkod. Di ba? Kasi yung kaisipan ay hindi umayon doon sa mga kaisipan ng ating Diyos. Kaya it's all about perspective. Paano nila tinitingnan yung kanilang sitwasyon at kung paano nila tinatanggap. At sa atin din ngayon, sa parating na new normal at maging sa ating nararanasan ngayon, paano natin ito hinaharap?
paano natin ito tinatanggap. Diba? Pangalawa, bakit sa kabila ang mga mapanganib o yung mga kapighatiang yan, patuloy pa rin tayong dapat magkaroon ng tinatawag na positibong pananaw o yung new perspective? Because our afflictions last but a moment. Sabi rito uli ni Apostol Pablo sa verse 17, ulitin ko, binasa na natin kanina, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Ang sabi rito, momentarily. Momentary. Pansamantala lamang. Di ba? Naniniwala ba kayo na ang buhay natin dito sa mundo pansamantala lamang? Amen. Tayo nakikiraan lamang sa mundong ito, pansamantala lamang yan. Ang talagang buhay natin ay yung buhay na kung saan ay pangmatagalan, yung buhay natin sa kabila. Kaya yun yung dapat na ating pinaghahanda. Kaya sabi nga ni Apostol James sa chapter 4 verse 14, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Diba? Kaya para kay Apostol Pablo, kung meron mang maranasan na tinatawag na kapighatian sa buhay, sa bagong buhay na kanyang kinaharap, bunga ng kanyang paglilingkod sa Diyos, para sa kanya okay lang kasi pansamantala lang naman yun. Hindi siya panghabang buhay, pangsamantala. Diba? Katunayan nga, kapag tayo sa buhay natin, ito yung karanasan natin di ba? Kapag maganda ang buhay, kapag masaya ang buhay, kapag sagana ang buhay, tila baga parang napakabilis ng panahon di ba? Ang bilis, lumakad. Pero subukan yung ang nararanasan natin ipagsubok, kapighatian, para baga ang tagal ng panahon. Diba? Inip na inip tayo, na lumampas tayo doon sa tinatawag na kapighatian yung panahon, kapighatian yan. Diba? Kaya nga katunayan, sang-ayon doon sa tamang kaisipan na ating naririnig na rin, ang halaga ng buhay ay hindi sa ahaba o iksi nito, kundi sa halaga ng pagkagugol nito. Diba? Kasi sabi nga ni Apostol Santiago, para lamang tayong usok na naririyan, mamaya wala. Kaya siyempre, kung ganun ang dapat na magiging kaisipan natin, dapat laging patuloy na gugulin natin ang ating buhay sa tamang paggugol. Kasi hindi nga natin alam yung bukas. Diba? Dapat ang ating kaisipan, yung ating perspektibo, yung ating pananaw, maging katulad na ng pananaw ni Apostol Pablo na hindi siya nakatingin sa mga bagay na panlupa. Ang kanyang focus ay nakatingin doon sa tinatawag na mga bagay na panlangit. Di ba? Kaya sabi nga ni Paul sa mga taga-Roma, that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Diba? Sabi ni Apostol Pablo, yung ating pagdurusa, yung kapighatian sa ating kapanahunan ay hindi maikukumparangan lamang doon sa gloria na kung saan ay mahahayag sa atin. Diba? Napakahalaga na magkaroon tayo ng tinatawag na pagkaunawa na kung meron man tayo sa mga new normal na yan, sa mga bagong kapighatian na darating sa atin, mga bagong panahong mapanganib na ating kakaharapin, okay lang. Positive pa rin yung ating perspektibo kasi pansamantala lang yan. Diba? Pansamantala lang yan. At yung pangatlo, why we can have new perspective in our afflictions, because our afflictions work for us. Kapag tayo nakakaranas ng kapighatian, yan ay gumagawa para sa ikabubuti natin. Diba? Ulitin ko yung verse na sinabi natin, yung isa-isang verse na pinagbasihan ng ating mensahe ngayon, na sinabi ng Apostol Pablo, our afflictions are achieving for us an eternal glory. Ang ating kapighatian nagbubunga sa atin ang kagalakang walang hanggan. Diba? Ngayon, tatanungin natin. Sabi rin sa Biblia, yung ating mga kapighatian na yan, na nagdudulot sa atin ng kagalakang walang hanggan. Ngayon, sino ang aayaw? Sino yung iiwas ng mga kapighatian? Kung ito pala yung magdadala sa atin doon sa tinatawag na kagalakang walang hanggan. Diba? Kaya, isip natin, umpisa pa lamang, new normal, dapat meron tayong new perspective.
yung optimistic. Di ba? Kaya sa isang tao na kung saan ay hindi ito nauunawa, siyempre kapag nakaranas ng mga kabigatan sa buhay, nagiging negative. Di ba? Katunayan nga, bunga ng mga karanasan sa buhay, mga pag-usig, maraming nawawala sa paglingkod. Baliktad. Mali ang naging kaisipan. Hindi umakma doon sa gusto ng Diyos na pagbabago. Hindi umakma doon sa new normal na gusto ng Diyos na lakaran ng bawat isa. Hindi na bago ang isip. Kaya tuloy humiwalay doon sa kalooban ng Diyos. Di ba? Our afflictions are achieving for us an eternal glory. Anong ibig sabihin nun? Bakit pa si Pablo ay nakaranas ng mga pag-usig? Dahil ba si Pablo ay matigas ang ulo? Dahil ba siya ay sumisuway sa kalooban ng Diyos? Dahil ba siya ay ayaw sumunod sa pangangaral? Dahil ba siya ay nanlalamang ng kapwa? Ang Biblia ay maliwanag na sasabi na yung kapighatian, yung mga kabigatan sa buhay na naranasan ni Apostol Pablo, yun ay bunga ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Kaya kung tayo ay naglilingkod sa Diyos, ang dapat na maging kaisipan natin, positibong kaisipan, yan ay bahagi ng ating paglilingkod. Yan ay bahagi ng pagkatawad. Hindi kaya tinanggap ni Apostol Pablo, hindi kaya siya naglilingkod sa Diyos kasi alam niya magaan ang pagsubok. Di ba? Hindi pwedeng sabihin natin na, sige, tatanggapin ko si Kristo, maglilingkod ako kasi magaan lang naman maglingkod sa Diyos. Diba? Hindi kaya siya naglilingkod sa Diyos kasi para sa kanya magaan lang naman temporary. At ito'y makabubuti para sa kanya. Hindi yun ang tinignan niya. Kundi ang tinignan niya ay kung paanong unahin niya ang kanyang kaisipan, ang kanyang pananaw ay matuod sa tinatawag na mga bagay na panlangit. Kaya sabi nga, seek ye first the kingdom of God. Diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Diba? Yun ang kanyang pananaw, yun ang kanyang kaisipan. Hindi dahil doon sa kung ano yung magagandang benepisyo, hindi yun dahil sa magaan ng paglilingkod, hindi sa pansamantala lamang at ito'y makabubuti sa kanya, kundi talagang ang tinignan niya ay kung ano yung mga bagay na panlangit na kung ito'y kanyang gagawin, meron niyang bunga na mga positibo sa kanyang buhay. Sa Lucas 9:23-25, sabi rito, sinabi pa sa ibang pagkakataon, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, sabi ng ating Panginoon Jesus, ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yung buhay na normal na gusto ng ating Panginoong Jesus na lakaran natin, dapat buhay na kung saan ay kakikitaan ng pagsunod. Kung kahapon, kung kamalawa, kung nakaraang mga buhay natin, tayo, bagaman ine-claim natin sa ating buhay na tinanggap na natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Yung bagong buhay, yung new normal na dapat na makita na sa atin, pang-araw-araw, dapat tayo ay sumusunod sa ating Diyos. Nagpapasan ng krus. Tinalikuran na yung sarili. Di ba? Yun ang sabi dito. Yun ang sabi ang nagsabi nito mismo ang ating Panginoong Jesus. Di ba? Ang sino mang nagnanais sumunod, pag tinanong mo ang mga tao, sino nais sumunod sa Diyos? Taas lahat ang kamay. Pero siyempre, ang pagsunod sa ating Panginoong Jesus, para makita na talagang tayo sumusunod sa Kanya, dapat itinakwil natin yung ating sarili. Tinalikuran natin yung sariling mga gusto, sariling hilig, sariling pag-iisip, mga ligong pag-iisip. At dapat nagpapasan tayo ng krus araw-araw. Ibig sabihin, meron talaga tayong babakain. And then, saka pa lang tayo tuluyan o tunay na makasusunod sa Diyos. Sa verse 24, sabi rito, ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay, mawawala nito. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay, mawawala nito. Ngunit, ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang bundegdi, kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang kaso. Kita nyo, baliktad ang isip ng tao, di ba? Baliktad.
magkaiba sa pananaw o perspektibo ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, mawawalan. Di ba? Ano normal sa tao? Yung kung paano siya gagawa na mailigtas niya ang kanyang buhay. Pero ang sabi ng ating Panginoong Hesus, yung naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, mawawala. Pero yung ibigay niya ang kanyang buhay para sa Diyos, ang magkakaroon naman. Di ba? Baliktad ang pananaw ng tao. Kaya ang gusto ng ating Diyos, magkaroon tayo ng bagong pananaw na nakaayon sa ating Panginoong Diyos. Pananaw na kung saan nais niya na maging pananaw ng bawat isa sa atin. Maraming tao, maraming Kristiyano ang gumagawa ng maraming bagay kung paano yung kanilang buhay ay magkaroon ng kagalingan, kung paano humaba ang buhay. But in reality, they are losing them. In contrast, gaya ni Paul at ng marami sa atin ang mga tapat na lingkod ng Diyos, nagbibigay tayo ng panahon ng lakas maging ng ating buhay para sa ating Panginoong Hesus. At ang sabi ng ating Panginoong Hesus, they were saving their lives in the process. Yun ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Sa mga nagbibigay ng buhay naman para sa Diyos, sinesave nila ang kanilang buhay. Diba? Kaya ito yung pananaw ngayon na dapat na magkaroon tayo lahat na nakaunawa at tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Diba? Actually, ang new normal, hindi na dapat new yan eh. Dahil sabi nga sa salita na ating binasa, day by day, dapat nagkakaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay. Diba? Sa 1 Peter 4:12, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bagang ito'y hindi pangkaraniwan. Diba? Sabi rito, huwag kayong magtaka na para bagang yung mga yan ay hindi pangkaraniwan. Ang ibig sabihin, yan ay pangkaraniwan. Normal yan. Kaya wala na dapat nyo sa mga Kristiyano. Diba? Yung dapat na nyo na nangyari sa atin ay nang tayo na pagkarisa kay Kristo, dapat tayo na bago na. At bunga ng pagbabago ngayon, araw-araw tayo binabago pa ng Diyos. Diba? Araw-araw yan. Kaya sabi nga, may kalwalhatian na mahahayag sa bawat isa atin. Sa panahon na kung saan makikita natin darating si Kristo. Mula sa alapaap ay mahahayag ang kalwalhatian, paningningan ng ating Panginoon Hesus. At para sa atin, na kung saan ay nagkaroon ng kaisipang positibo, new perspective, sulit yan. It will be worth it all. Sulit na sulit yan. Kung tayo man ay nagkaroon ng kapigatian, pagtitiis, wala yan. Hindi maihahambing yan sa kalwalhati ang parating sa ating sulit na sulit. Paano si Pablo? Nakapamuhay na punong-puno ng pananampalataya. Paano siya nakapagtagumpay, nakapagtiis, namuhay ng very bold na ipinapahayag ang pagliligtas at kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Dahil doon sa tinatawag na meron siyang tamang perspektibo. Bagong perspektibo. Mula sa dating mamamatay tao, mula sa dating ligo, na bago ang kanyang perspektibo. Nagkaroon ng bagong normal na buhay na niya. Buhay na kung saan ay punong-puno ng mga pagsubok. Pero nanatili yung bagong perspektibo sa kanyang buhay, kaya siya patuloy na naging matagumpay. Sa atin, sa kapanahon na natin, siyempre, bilang pagwawakas. Yan din naman, si Pablo actually hindi naman kakaiba. Sa isang tao na tunay na maglilingkod sa Diyos, ito rin ang mararanasan. Ito rin yung kanyang mararanasan na siya magiging matatag sa pananampalataya, bunga ng kaisipang nabago na ng Diyos, sumunod sa kalooban ng Diyos. Yan din ang mararanasan. Kaya minsan naiisip natin,
napakarami tayong mga tao, mga kakilala, mga kapatid na kung sanay dati na nakarinig ng salita ng Diyos, kung paanong nais ng Diyos magkaroon ng pagbabago na ng buhay at ng kaisipan, ngunit sila ay tumanggi or hindi sila nagpatuloy. Sila'y tumalikod. Pero siyempre, bagaman ang ating buhay tulad ng puso na biglang nawawala, pero hanggat naririyan ang ating buhay, ang Diyos nagbibigay sa atin ng pagkakataon na patuloy na mabago ang ating buhay, mabago ang ating isipan, at yung normal na buhay bilang isang Kristiyano ay mapasa atin araw-araw. Kasi yan ang ninanais ng ating Diyos na mangyari sa ating buhay. New normal, new perspective. God is giving us this opportunity to change for the better. Siyempre, kung tayo magbabago rin lamang, magbabago ng ating kaisipan bilang pagharap sa mga panahong darating, dapat pabuti tayo for the better. Kaya sa oras na ito, bilang pagbubukas sa mga kapatid natin, mga kaibigan, maging sa lugar na ito na nakakarinig ng mensaheng ito, I encourage everyone, let us face the new normal with new perspective. A heavenly spiritual perspective na kung saan ito yung magiging katagkap-tagap sa Diyos. At ang sabi nga, it will be worth it all. Magiging sulit ang lahat. Let us welcome the new normal with new perspective. Huwag tayong matakot, maging excited tayo, kasi alam natin, kasama natin ang ating Diyos.